Makibalita naman tayo sa ating mga kababayang dumayo sa katatapos lang na Sydney International Open 2025 at GM-elect International Master Ronald Dableo, dalawang Grandmasters ang matinding nakalaban dito. At last round naman ng ating Grandmaster Joey Antonio, nakalaban ang nag-champion sa torneyong ito. Grandmaster din yon. At yan po ang ating pag-aaralan, samahan niyo ko. At bago natin pasadahan ang mga laban, atin munang sagutan ang iniwan nating puzzle sa ating last upload. Black to play ito. Congratulations sa mga nakakita ng sacrifice. Capture, ilag, hindi pwedeng capture, nakapin, at may capture matchas. Okay, congrats sa mga nakakita. Ito po ay hatid sa atin ng Internet Chess Club. Click nyo lang ang link na nasa description below para sagutan. At ito naman ang iiwan nating puzzle para sa video na ito. Ayan, katitira lang ng black, nag-A4, inatake ang bishop. Ano kaya ang malapwersang matindi ang gagawin dito ng puti? Sige po, pakisolve nyo. At sa susunod ay papasadahan natin. Okay, click nyo lang ang link para dun po kayo magsagot, ha? Ang kalaban dito ng ating GM-elect Dableo ay si GM Das ng India. Nag-Knight F3, nag-D5. By the way po, ang format ng tournament ay 9 rounds with system at long game. Okay? Nag-G3, Knight C6. Okay, manglalamang kagad. Pagka ganyan, kukontrolin ang sentro. Kaya dinid-D4 yan para mapigilan yan. Bishop F5, develop, Bishop G2, at nag-Knight B4. Yun nga lang at ba't ganito? Masyadong mainit ang ulo ng black. Persadong mag-Knight A3 para depensahan at nag-E6, castling, Bishop E7, pero para sa akin po, loss of tempo eh. Aatras lang din. Knight C2, parang nakatempo lang ang puti mga kamatsas. Nag-H5, talagang aggressive. Atakador, mag-H4. Nag-H3 muna, para kung mag-H4, mag-G4 lang. Knight F6, at nag-Bishop G5. At yan ang hatid na novelty ng ating kababayan. Dahil ang old line, yung inarawan ko, Knight G5 yan ang old line. Okay, pero Bishop G5 ang new move. Knight E4. Okay, exchange ng Bishop at mabilis na nag-Knight D2 para ma-neutralize kagad ang strong Knight na yan. Kasi po pagka ganyang halimbawa pabayaan yan, baka mamaya kung ano pang komplikasyon ang magawa niyan. Kaya pinapaalis kagad yan. At nag-castling lang. Takes. Nag-Knight E1. Ayan, yan talaga forte ni Coach Dableo, no? Yung talagang makunat na mahilig sa maneuvering tapos mahilig sa endgame. Yan ang style niya, parang kapablanka. Knight takes G2 at nag-F5. Okay. Control the E4. Nag-H4. Ayan, para hindi rin naman makatulak mamaya, no? At pero binadmoban, dapat daw ay F4. Ayan pala. Para talagang lock na, no? Nilock niya yung E4, hindi ilock din yung E5. Bagong salita yun, na lock. Mahilig tayo sa mga bagong salita eh. Pero H4, G5, good move. Meron palang pamwersa talaga eh. Atakador talaga itong si GM Das eh. Kinapture lang, capture at nag-Queen C1. Okay, pag under attack, isa po sa principle, makipag-exchange kasi under attack eh. Kapag naman ikaw ang umaatake, umiwas ka sa exchange. Nag-Queen E3, aba, nakakadalawa na si Coach Dable. Dalawang bad move na. Dapat daw F3. Yun nga lang po, nakakailang mag-F3 kasi nga, tipong yung G3, hihina. Diba? Parang baka mamaya ma-attack yan. Nakaka-pressure din eh. Sabay King F2 lang pala. Yun nga lang, psychologically, nakaka-pressure kasi parang humina yung pawn. Pero yan po, gusto ng computer eh. F3 lang eh. Balik tayo sa Queen E3. Nag-H4 talaga nga namang grabe mamuwersa. At nag-Knight F4. Kumounter na lang para sa E6. Pero ano ba mangyayari halimbawa kung capturing ng Knight para sa atin pong kaalaman? May F4 kasi. Sasabog ang king side. Halimbawa, syempre di pwedeng pagka-capturein, bitin yung Knight, no? Pag nag-Queen F3, may Rook D G8. Ayun. Sugswang. Pagka nag-Knight G2, may Queen H6 naman, threatening matcha sa ilalim. Di na pwedeng bumalik, ka-capturein anytime, nakapin. Okay? So para mas maliwanag po sa atin kung bakit ganun ang nangyari.
Okay? O balik tayo sa knight F4, E5. D takes E5, knight takes E5. Yun nga lang talagang, kumbaga, kung queen kasi, may exchange eh. Di ba? Eh ayaw nga ni Das ng exchange. At talagang sinadya niyang ipakain ang pawn A7, kumapture sa G3, FG3, nag-queen H6. Talagang salbahiski. O, queen H2, mamatyasin talaga. Talagang salbahiski mga tira, no? Pero ang accurate daw ay queen G7. Ayun. Dami palang losing dito ni Coach Dable. O yun, ang dami na palang tama. Pag nag-king F2, check. King E1, capture, check. King D1, sabay knight C4. Ayun, etc. etc. Pero yan po ay isang malaking komplikasyon na papunta sa puti. Pero balik tayo. Queen H6 ang ginawa at nag-king F2. Ayun, nakatakbo. Check, takbo, capture doon, knight C4. Halos hawig lang din sa rekomendasyon ng computer at nag-rook F3. Grabe, Naalala ko yung Voltron dito, yung Defender of the Universe. Voltron, Defender of the Universe. Ayan, King C2. Grabe dumipensa si Coach Dable, Knight B6. Ayun, ininda din. Kasi kung talagang susugod ang susugod, di na pwede. May check, capture yung B7. So, nag-Knight B6 para pigilan yung A8 at nag-A4 naman. Ayan na. Time naman, kumbaga, puti naman. King D7, ayun, bumigay. Dapat daw Queen E8 ang accurate. Pero mahirap makita ito. Unang-una, may A5 talaga. Tapos Knight C4 at mag-Rook D3. Bakit? Malalim Check. Tingnan nga muna natin ito. Queen takes. May Queen E4 check. Medyo malalim. Siyempre, di pwedeng pumunta doon. May mga ganun-ganun, So, pagkababa naman, laging may nakaabang na check sa ilalim. Ayun, mga kamatsas. May komplikasyon. Grabe pala yung Queen E8 na yun. Malalim. Pero, tumakbo si GM Das. Nag-A5. Good move. Rook A8. Queen takes B7. Rook B8. Queen A6. Knight C4. At nag-B3. Ayun, mga kamatsas. Blanderacious ang nabitawang tira. Sige po, ipapasel ko sa inyo ang brilliant move na nakita dito ni GM Das. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Boom! Rook takes B3. Kaya pala blanderacious yung tira. Dapat daw ang tira ay B4, yan pala ang tira, B4. Yun nga lang, parang medyo wala pang atake kasi, Parang tahimik lang na tira, pero still intact pa rin. Winning pa rin talaga. At mapigilan yung paparating na rook takes pawn. Balik tayo dito sa B3, kinapturan at napa-knight D3. Bakit po? Bakit hindi na-capture? Kasi ito laman, may Queen B8 check. May ganon. Imagine niyo po, King C2, Queen B2, King D1, or King D3, may Queen D2 matchas. At kung dito naman pupunta sa A4, may Knight B2, King A3, Knight C4. Tabla. Tabla pala. Wala naman palang Pero, kakatakot pasukin. Baka mamaya may mga something-something. Kaya, Knight D3 para mapigilan lang ang paparating na Rook B2 check. At nag-Rook B8. Ayun. Talagang bumabawi ng bad move at ang laki ng nilamang dito sa evaluation bar. Halos kulang na lang isagad talaga. At dito mga kamatsas, bumawi ang ating kababayan. Si Coach Dableo naman ang nakakita ng brilliant move. Tawag ko po sa kanya Coach Dable kasi coach ni Mrs. yan nung nag-aaral si Mrs. nung college sa UST. Yan. Kaya Coach Dableo, respetado talaga. Ano kaya dito ang brilliant move na meron na palang ganon? Magugulat kayo. May ganon na pala. Sige. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Rook G3. Congrats sa mga nakakita. Ang tindi ng Rook G3. Bumawi ng sacrifice. At ayun nag-Rook B2 check. Para yung knight mapaatras. Bakit
kailangan paatrasin yung knight. Ito po kasi mangyayari. Pag nag-queen takes rook, ito laman may knight c5 check. At unahin natin yung king e7, may queen e6 check. Siyempre, di pwede sa king d8, may queen d7, matchas kagad yan. Magki-king f8, then knight d7 check. King g7, may queen e7 check. Pag nag-king g8, matchas. Pati kambing ang tawag natin dyan. At kapag nag-king h6 naman, may rook h1 check. And pag pumunta dito, ayun, may matchas. Okay? Yun po mga kamatsas ang mangyayari. Kaya dito, napatira ng rook b2 na pwersadong kainin. Kasi di pwedeng bumaba. May salubong ng check sa ilalim. O kaya kinapture lang. Queen takes. Ayun, sinimplihan na lang. O, check. And queen c6. Idea, mag-rook d7. At nag-rook d8 sinalubong. Rook h1 doon dadaan sa kabila. Nag-queen d6. Ayun, sinimplihan na lang po ng rook and pawn ending. Favorite ni Coach Dableo to. Mahusay sa endgame siya eh. Rook c5, f4, capture, ayun, 2 pawns up, maliwanag. Pero, kailangan alam pa rin ang proseso. So ito, rook d4, very important. Kasi para mabakuran, hindi basta-basta yung king makapasok at mapigilan yung, yan kasi ang gagamitin para maipanalo. Ayan o. Yun importante dyan, yung bakod O, king b4, idea ng king b4, pag chumek dito, pupunta sa c5, tapos unti-unting ipoprogress yung c pass pawn. Rook c2, e3 lang, ayun, at chumek, ganon, check, ayun. Dito nag-decide na si Coach Dable na ibigay na yung isang pawn, pero importante, nakabakod yung black king. Okay, gumanon, push, check, ayun. Ito po ay mauuwi sa tinatawag na Lucena position. Ayun, Lucena na. And check. Ayun, nag-resign na dito ang black. Bakit po? Sa mga di pa nakakaalam, ito kasi mangyayari. Halimbawa kung ay tira ay rook c8, ang gagawin ay magki-king d7 lang. So ready to promote na. Check yan. Ilag. Check. Pupunta yan dyan. At kapag chumek, simple lang king c5 check, may harang. Okay, yan ang Lucena system. Okay, congrats kay IM Dableo. Ang hinahabol niya po kasi ay rating na lang to reach 2,500 mga kamatsas. Kasi kompleto na niya ang 3GM norms Rating na lang na 2,500 at baka sumunod na siya sa bagong grandmaster natin na si Daniel Kison. So yan po nga, abangan natin yung journey ni Coach Dableo sa kanyang pagbaybay para maabot ang 2,500. Ang susunod nating aralin ay ang naging laban niya sa nag-champion sa torneyong ito. Pag-aralan natin. White uli dito ang ating kababayan at ang kalabang nag-champion sa torneyong ito, GM Guha Mitraba ng India. Daming GMs ng India, no? Halos yung iba, di nakilala Knight F3, Knight F6, G3 ulit, D5, Bishop G2, Bishop G4 at nag-H3, Bishop H5 at nag-C4. Ayan. Ang tawag dito ay King's Indian Attack, Yugoslav Variation. Nag-C6, capture sa D5, capture at nag-Queen B3. Ayun, para i-threat yung B7. At nag-Queen C8, depensa. Teka muna mga kamatsas, novelty kagad yun, Queen C7 ng old line. Okay, bagong tira yung Queen C8. Knight C3, threat sa pawn at nag-E6. Nag-G4, Bishop G6, Knight E5 sinundan para tagpasin kagad ang Bishop at mapasakamay ng puti ang Bishop pair pero ayaw ng computer engine ang tira. Binad mo bad. Ang gusto niya ay simpleng D4. Yan, very normal. Pero Knight E5, nag-Knight C6, capture at nag-D3, Bishop D6, Bishop D2 at nag-Queen D7. Okay, unti-unti lang, Rook C1. Develop para magkabukasan man, ready na. Ganun din, pinantayan lang ng Rook C8. G5, inatake ang Knight. Knight H5, takbo H4. Ayan, para matibay na yung G5. At nag-Knight D4. Queen D1. Knight F5. Ayun, para i-target yung pawn sa H4. At nag-E4. Okay, para mapaalis yung Knight. Kinapture. And D takes E4. Bumalik. Bishop E3. Nag-Bishop F4. Aba, brilliant
Pag kinapture yung knight, may kain kasi sa rook sa c1 at nag-castling lang e5. Okay, para palakasin ang bishop dyan. Rook e1, nag-castling rook b1. Good move. Ayun, para pwede nang kumapture dyan and lundag din ang knight sa d5. At nag-rook d8, knight d5. Ayan, gumaganda na. Knight c2, rook e2. Okay, parang kung ako titira ng puti, yan ang normal kong gagawin. Pero dapat daw is knight takes f4. Yan na pala ang tamang sequence. Bakit? Takes. Parang nakakalito yung sequence ha. Pag kinapture ang tore, tingnan na natin ha. Queen takes, rook takes e1, tapos knight takes f4. Okay, na dito po, meron kasing ganon. May ganon kasi. Tuhog. May tuhog din pala. Okay, equal lang to. Okay, pero rook e2 ginawa. Bishop takes, f takes e3, knight b4. Ayun. Di pwedeng gumalaw, nakapin. Rook d2, dinoble ang strength. At kinapture, capture, and queen c7, queen d2. Okay, para yung isang tore naman, papatong. Additional force. Knight g3. Ayan, medyo nainip na dito si GM Mitraba. Feeling niya yung knight niya ay baldado. Sa malalim na Tagalog, inutil. Wala kasi ginagawa yung knight no? Tawag natin dyan, inutil yung knight na yan. Kumbaga parang walang purpose. Knight g3, pero dapat daw ang tira ay capturing na po. Ayun, tapos e takes d5. Okay. Balik tayo sa knight g3 and rook d1, rook takes d5, e takes d5. Ayun na, bad move dito. Dapat daw queen takes. Tingnan natin. Parang sa akin naman kasi parang okay lang to kasi parang ni-repair mo yung pawn structure na double, di ba? Queen d6. Dapat daw tira dito queen to c4. Oo. May double, may pitas. Paano kung i-push yan? Queen g4. Malalim din pala yung approach dito ng black dapat. Oo, malalim din eh. Balik tayo sa queen d6. Queen f2, good move. Nag e4, depensa. Bishop h3, good move ulit. Rook c5 para kuhanin yung pawn. Bishop g4. Yung knight, teka muna. Para walang atras doon kasi magkiking g2 na mamaya. King f8, King g2, knight h5 pwersado at nag-bishop e6. Ayun na po, threatening matchas. At nag-f5 and pasan capture, takes, at nag-king h3. Okay, king h3. Bakit kaya king h3? Okay, binad mo ba ng computer? Dapat daw rook g1. Yun lang. Ang lalim. Malalim. Naku po, ang hirap makita ng rook g1. Unang-una, barado pa ng king. Mabigat eh. King h3. Baka yun din ang plano. Mag-rook g1 din. Yun din ang plano. Oo. Pag king h3 mga kamatsas, mayroong good move na hindi napansin. Si Coach Dable. Ayun, rook c2. Oo nga pala. Hindi makapture kasi may matcha sa g3. Grabe. Queen g1. Ayan, para only move. Para makover pa rin yung g3, yung h2. Nag-F5, ayun. Okay, at dapat daw ang tira, rook takes B2. Ayun, manginain na lang, kumbaga parang semi-sugswang no? Balik tayo. Nag-F5, rook F1. Hindi kasi pwedeng capturein mga kamatsas, no? Kasi pag ginapture, may queen H2 matchas yan. So, rook F1, knight G7. Grabe, ganda na ng pwesto ng knight. H5 para makagulo-gulo. Kumbaga, parang desperate move na lang Dapat daw ay rook C1. Ayan. Para pag capture, mayroong mga gulo-gulo doon. H5. Knight takes H5. Rook F2. Grabe. Ang gandulo pala talaga yung ipapakain yun. Queen H2. At dito mga kamatsas, talagang hanggang dulo. May rook H1. Grabe. Ang gandulong sinundan Kasi hindi pwedeng mabitawan yung G3. Laging may matsas. Na isahan po ang ating GM-elect pero okay lang yan dahil ito ay nag-champion At pinisak man niya si Coach Dableo pero nakalaban naman ni GM Joey. Pag-aralan natin, last round nakalaban. White dito si GM Joey.
O pareho pala sila ng rating ni Coach Dableo, no? 2-3-6-3, pareho lang, oh. At nag-E4, C6 Caro-Can, Knight C3, D5, Knight F3. Ayan, naalala nyo po yung lagi kong ginagawa pagka blitz at bullet, F4. Anti-bookline or anti-theory. Knight F3, pero yan ang normal. Bishop G4, at nag-H3, capture, and nag-Knight F6. Okay, mamaya po papakita ko sa inyo yung kanilang final standing, mga kamatyas, ha. Okay, Knight F6, D4, control the center, capture, Queen E3. Ayun. Dito kasi medyo tricky itong D4 kasi pag nag-Knight X E4, kaya nga kinapture yan. Gustong lumamang dito ni GM Mitraba ng isang pawn. Pero nag-Queen E3 muna, depensa, Knight D7, saka kinapture yung pawn sa E4. Takes, Knight F6, Queen D3, E6 at nag-Bishop E2. Kagandahan sa posisyon lang dito ni GM Joey ay Bishop pair. Bishop D6 castling, Queen C7 at nag-Queen F3, H6 at nag-C4, Queen E7, Rook E1. Ayan, para pressure dyan. Castling, Bishop D3. Naku, ganda ng pwestuhan ng puti. Ganda, oh. Tingnan nyo po yung diagonals. At nag-Rook D8, Bishop E3 muna, develop, Bishop C7 at nag-Rook D1. Rook D7, plano din magbabattery, Bishop C2 battery at nag-Bishop B3. Ayan, para babasag sa D5. Bishop A5, inatake ang tore, Rook E2, Bishop to B6, Rook D2. Ayun, at inatake. Okay. Gusto ko sanang ilagay yung tore sa D3 kaso may E5 po. Hindi pwede. May E4 diretso tapos may pressure sa D4. Matindi pala, no? Matindi. So, nag-Rook E2, Bishop B6, atake sa D4, obligado namang depensahan. Ayun, kasi kung magpapabalik-balik, mukhang tanggap na rin ni GM Joey na table, pero iniba ni GM, no? Mitraba. Gusto niya ng laban talaga. Kinapture, takes, and the Queen F4. Hamon, pag kinapture ba? May ganon. O, kinapture lang. Pero teka muna mga kamatyas, ano? Pag kinapture ito, Queen to B8. O, atake doon. At halimbawa, chumek dyan, King H2 at mag-Queen D3 para suportahan. Yun nga lang, may Bishop takes A7 at ang next move ay Bishop B6. Todas. Okay? Tapos may Queen takes B7, mga ganon. Okay, balik tayo. Kaya kinapture na lang para walang komplikasyon. Bishop B6, Bishop C2 at dito po nag-agreed draw. Ayan. Talagang mahirap naman talagang gapangin ito mga kamatyas. Liban na lang yung kilala nating si Pilit Boys team leader, Magnus Carlsen. Si Magnus, marami tayong nakitang ganito Talagang, kumbaga pinapaikot-ikot pa, no? Pero mahirap po talaga sa actual. Sobrang hirap niyan. Hindi ka rin nakakasiguro na kahit Bishop pair ka, talagang totally panalo. So definitely ito po ay drawish din talaga. Kumbaga, choice mo na lang kung pipilitin mo at magdidepende na lang yon sa gagawing mali ng kalaban mo. Kumbaga, risky rin yon pagka pinilit Okay, ito po ang kanilang standing mga kamatyas sa katatapos lang na Sydney. At ayun, nag-champion si Guha Mitraba ng India. Second place ang ating GM-elect, I am Ronald Dableo. Congratulations. At ayun, pang-5 si GM Joey. Not bad, ano? Not bad. Sa dami po ng sumali, pang-5. So, pasok sa top 10 ang ating mga kababayan. At meron pa bang sumaling Pinoy dito? Ayan, si All 40. Meron pa ba? Ayun. So, dito po ay si GM Joey and GM-elect Dableo. Sana ay magapang ni GM-elect Dableo ang kanyang rating to reach 2,500. So, ganun po talaga kahirap mag-GM ngayon. So, marami siyang pupuntahan o sasalihang tournaments para maunti-unti po yung standard FIDE rating. Okay? At ano po ang inyong saloobin mga kamatyas? Ano ang masasabi nyo sa ating mga nakita? Lapag nyo lang sa comment section below. Ang inyong munting komento ay makakatulong po yan sa pag-promote ng ating video. Okay? At kung makakapag-post ng comment dito sila Coach Dableo and GM Joey, magre-request tayo. Para mabasa nyo ang kanilang mga komento. Okay? At maraming salamat. Pag may lumabas po na ads, paran nyo lang. Malaking tulong na yan sa ating YouTube channel. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.